Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome pong muli sa ating programang ating pag-aralan. Tayo po ay magsisimulang muli sa isang panibagong leksyon. Ang pamagat po ng Lesson 8 ay ang pangwakas na pagpapalaya. Hindi po ito kathang-isip lamang. Darating po ang araw na tayo ay hindi na makakaramdam ng sakit, gutom, kalungkutan, mawawala na ang mga krimen at kaguluhan sa mundo. Hindi ba ito kahanga-hanga? Malapit nang dumating si Jesus, ngunit maraming maling akala tungkol sa kung paano siya babalik. Ating pong pag-aralan kung ano talaga ang sinasabi ng Biblia tungkol sa ikalawang pagdating ng ating Panginoon para tayo ay sama-samang magkita sa langit na bayan. Para sa unang tanong, tayo ba ay nakakasiguro na babalik si Jesus sa ikalawang pagkakataon, Pastor? Sa unang tanong pa lang mga kapatid, talagang nakaka-excite na po yung tanong. Alam niyo po, bago ko po sagutin po ang unang tanong mga kapatid at basahin po ang teksto sa Biblia, whether you like it or not mga kapatid, me personally, this is one of my favorite topics sa Biblia mga kapatid. Ang pamagat, by the way, natin pong pag-aaral po ngayon ay ultimate deliverance or sa Tagalog pa ay yung pangwakas na pagpapalaya. Pero when I discuss this topic mga kapatid, akin po itong pinapamagatang the blessed hope or sa Tagalog pa ang mapalad na pag-asa. Kasi po ito po yung pinaka-ultimate, this is the blessed hope. Alam niyo po sa itong blessed mga kapatid, hindi siya swerte. Kasi in the Bible, there is no such words lucky or swerte. However, meron pong word na blessed or blessed, mapalad. Alam niyo po, yung salitang mapalad sa Greek po ay makarios. Siya po ay 1,000 times kaysa po sa lucky na word na atin pong ginagamit ngayon or yung swerte. Ang mapalad mga kapatid, this is the luckiest of all luckiest. Ito po yung pinakamapaalad na hope, pag-asa ng bawat isa po sa atin. Now, bago ko po muli, again, sagutin po ang unang tanong, why is it important mga kapatid natin pong pag-aralan po ang topic na ito? Simply because yung manner po ng Christ, ng pagpaparito ng Panginoong Jesus ay kailangan po ating malaman. Kasi may nagsabi po sa akin one time, nung pag-aralan po ang topic na ito, sabi niya, Pastor, hindi naman na siguro issue kung paano ang pagpaparito ng Panginoon as long as na dumating siya. But there are warnings in the Bible na ngayon pong gabi, na ngayon sa mga sandaling ito mga kapatid, atin pong pag-aaralan. What are those warnings at paano tayo makaka-sure na ang darating na Kristo ay siya nga natin pong pinakahihintay. Now, to answer the question number 1, paano po tayo makakasiguro? Can we be positive na ang Panginoon po ay muling darating? According po sa Hebrews chapter 9 verse 28, ito po ang nasabi. Gayon naman, si Kristo'y minsan lamang inihandog upang pawiin ang kasalanan ng mga tao. Siya'y muling darating, praise God, hindi upang muling ihandog dahil sa kasalanan, kundi upang iligtas ang mga naghihintay sa Kanya. Ang unang pagpaparito po ng Panginoon ay upang iligtas po tayo sa kasalanan. But the second time around, para tayo po'y iligtas na sa mundong ito na punong-puno ng mga hindi ka nais-nais na bagay, mga minamahal na mga kapatid. Purihin ng Panginoong Diyos. It is very sure that He will come back once again, mga kapatid. Bakit? Sabi po dito sa Juan, Kapitulo po 14, versikulo 3. And by the way, if you will read these verses, hindi lang po verse 3 ang inyo pong babasahin, kayo po magsisimula sa verse 1, mga kapatid. Ngunit sa verse 3, ang dito pong sinasabi, at kung ako ay pumaroon sa dakong iyon, ako ay maghahanda ng lugar para sa iyo. At ako'y muling babalik. Mga kapatid, ang word po na ginamit mismo ni Jesus ay hindi, ako'y nakapaghanda na, perhaps ako'y babalik. Hindi niya po sinabi yung word na perhaps. Hindi po niya sinabi mga kapatid na pag ako'y nakapaghanda na, most likely babalik ako. No, hindi niya po ginamit yun. He used the word, I will come again. And the word Christ used was will. For sure, He will come again, mga kapatid. So, to answer the question number 1, yes, He will come again. Ito nga po ang sabi niya sa Matthew 26, verse 64. Jesus testified that He would come back to this earth again. Siya po yung muling babalik, mga minamahal na mga kapatid. At talaga naman pong ang bawat isa ay makakakita po sa Kanya. Later on, atin po di-discuss how can we see Him. But mga kapatid, kung ang propesiya na natupad noong una niyang pagpaparito, okay, yun pong una, before siya pumamarito for the first time, there was a prophecy
And yet, this really happened. It was fulfilled. And he says once more that he will come back again and it will really, really happen, mga kapatid. Salamat po, Pastor. Para sa ikalawang tanong, sa paanong paraan babalik si Jesus sa ikalawang pagkakataon? Pastor? Ito na po mga kapatid, yung manner. Sabihin ng manner, paanong paraan. Kasi po, maging wais po tayo. There are some religious sect or mga sekta po mga minamahal na mga kapatid or even churches who are preaching now. Perhaps you can see them or you can watch them in the social media like Facebook, and they are preaching now, Christ is already in your heart. I mean, that's good. That's okay. Na ang Panginoong Hesus ay nasa puso mo na. But they say it literally. They don't believe in second coming kasi nga po si Kristo daw po ay nasa puso na po natin. Now, there's danger in that kasi if you believe that na ang kasi po ang kanya pong teacher ay ganito. If you feel peace, if you feel holiness, etc., etc., ang Panginoon daw po ay dumating na. No. There is really a literal manner of Christ's return. Ito po ang binabanggit sa Aklat ng mga Gawa. Aklat po ng mga Gawa, mga kapatid, ang kapitulo po ay 1, dahil sila pong basahin sa inyo mga kapatid. Ang versikulo po ay 9 hanggang 11. Ito po ang sinasabi. Pagkasabi nito, si Jesus ay inakyat sa langit habang ang mga alagad ay nakatingin sa kanya at natakpan siya ng ulap. Habang sila ay nakatitig sa langit at siya ay inaakyat, may dalawang lalaking nakaputi na lumitaw sa tabi nila. Sabi nila, kayong mga taga-Galilea, bakit kayo nakatayo rito at nakatingin sa langit? Itong si Jesus na umakyat sa langit ay magbabalik gaya na nakita ninyong pag-akyat niya. Yung dalawang lalaki po doon mga kapatid na nakita po nila, alam niyo po yun po yung mga angels. Okay, yun po yung mga angels na sinabi po sa mga kila Pedro and all the disciples of Christ, sabi ng mga angels na yun, the Christ that you see when he was ascended to heaven, nung siya bumalik sa langit, is the same Christ na makikita nyo sa alapaap ng langit. Ibig sabihin, mga kapatid, ang pagpaparte ng Panginoong Diyos ay makikita po sa alapaap ng langit. I don't know how grandiose was that will be that day, but one thing I know, mamaya po tayo pag-aralan po gaano po ito ka-glorious, kadakila. But one thing is sure mga kapatid, si Kristo na nakita ng mga disipulo na umakyat sa langit at inagaw po ng mga ulap, ibig sabihin hindi na po siya nakita at nandun na po siya sa kanyang ama sa langit, will be the same manner na kanyang pagpaparito mga kapatid. Hindi po siya aapak sa lupa. Okay, mamaya I will expand that. Hindi po siya aapak sa lupa, hindi po siya katulad ng mga sikat na mga Hollywood star or mga false prophets na magpe-pretend na sabihin nila, I am the Christ, I am the Messiah, I am here once again, tapos nakaapak sa lupa, nakahalubilo sa tao. No. The Christ that will come back ay siya po'y nasa alapaap ng mga langit, mga minamahal na mga kapatid. So the scripture promised that Jesus will return to this earth in the same manner that He left, in a visible, number one, ang visible Christ ay atin po makikita. Ibig sabihin po ng visible, nakikita, literal po mga kapatid. And then literal, bodily, personal manner. Okay po? Ang sabi nga po sa Matthew chapter 24 verse 30, they will see the Son of Man coming on the clouds of heaven with power and great glory. Ang pagpaparte po ng Panginoong Jesus ay meron pong dakilang kapangyarihan at kalwalhatian. He will come in the clouds literally. Hindi ko po kaya imagine mga kapatid na ang langit ay bumubukas at nandun po sa gitna ay ang kordero ng Diyos at napakaraming mga anghel na nagbublo ng kanilang trumpet at parito po ang anghel at meron pong mga kidlat at no, my imagination is unlimited mga kapatid kung gaano po kadakila ang event po na iyon. And one thing we know and one thing we are sure about, it will really happen mga kapatid. He will really
come back. At ang kanya pong pagpaparito ay isa pong literal, visible, and audible. In fact, 5 po yun mga kapatid, ang manner po ng Christ ng pagpaparito ng Panginoon Jesus. But the important things of those are, literal po ito, visible po ito, at audible po. Maririnig, makikita, at literal po na pangyayari mga kapatid. Meron pa doon climactic and glorious. So yun po, we are sure He will come back in these manners mga kapatid. Salamat po, Pastor. Sa ikatlong tanong, ang ikalawang pagdating ba ni Kristo ay makikita ng lahat o isang piling grupo lamang? Pastor? Ayun po mga kapatid, I have told you a while ago that He will come back and every eye will see Him. Saan po yung verse na yun mga kapatid? Sa Revelation 1 verse 7. Okay, ito po ang sinasabi mga kapatid. Tingnan ninyo, dumarating siyang nasa mga alapaap at makikita siyang ng lahat. Hindi po ng pili ha. Hindi po na makikita lang ng mga taga-Amerika o ng mga taga-Asia. No. Lahat. Ibig sabihin po, lahat ng mata ay makakakita po sa kanya. Ito pang special. Pati ng mga tumusok sa kanya, tatangis ang lahat ng lipi sa lupa dahil sa kanya. Magkagayon nawa. Amen. Bubuhayin po pala ng Panginoon, especially yung mga nag-crucify sa kanya na ayaw maniwala na siya ang Son of God. He will come back to prove to them na ang kanilang pinako ay talaga ang anak ng Diyos. So ibig sabihin mga kapatid, lahat na matay makakita. Ano pa po mga kapatid? Sabi nga po dito sa Matthew 24 verse 27, as the lightning comes from the east and flashes to the west, okay, so also the coming of the Son of Man be. Ang pagpapatid po ng Panginoong Diyos ay talagang napakadakila. Who would have imagined meron pong dakilang kidlat na pumaparod pa rito sa silangan sa kanluran at talagang nasasaksihan ng buong sanlibutan ng lahat ng mga tao, mga minamahal na mapatid, yung mga nagtatapat sa Panginoon, tuwang-tuwa sila kasi alam nila yun na yung pinaka-climactic event. Pero yung mga hindi po nagtapat at mga mahasama, it will be a terrible day for them, mga minamahal na mga kapatid. Nakakalungkot lang kasi dalawang grupo ang kanyang madadatnan sa kanyang pagpaparito. And later on, I will explain that mga kapatid. Of course, sabi nga po dito sa 1 Thessalonians chapter 4:16, the Lord Himself will descend from heaven with a shout, with the voice of an archangel, and with the trumpet of God, and the dead in Christ will rise first. Now, many, mga kapatid, many use this text as secret rapture. Sabi kasi nila sa text ng mga kapatid, at unang bubuhayin ng Panginoon yung mga nagtapat sa Kanya. Mga kapatid po ito secret rapture. Okay? There will be 2 events in resurrection. First, na resurrection mga kapatid, ay yung second coming ni Christ, ang una niya pong bubuhayin yung mga tapat. But the second resurrection ay doon po after na po ng 1,000 years na vacation po sa langit na bayan. Pero yung second resurrection ay para po doon yon sa mga hindi nagtapat mga kapatid. To answer the question number 3, yes, visible po na makikita po ng lahat ang pagpaparito ng Panginoong Jesus. And meron nga pong shout, hindi po ito secret rapture. Okay po? Every man, woman, and child living in the world when Jesus returns will see Him, and at His second coming, the staggering brightness of His appearance will stretch from horizon to horizon, and the atmosphere will be charged with brilliant glory like lightning. No one will be able to hide from it. Wala po makakatakas po sa napakadakilang araw po na yun mga kapatid. Okay po? Now, note, every person will know the second coming is occurring. Huwag po kayo maniniwala muli, again mga kapatid, sa doktrina ng secret rapture. Never po na tinuturo ng Biblia ang secret rapture. Wala pong ganoon mga kapatid. Don't espouse the idea or the teaching na ang second coming of Christ is a secret. No, it is never a secret and it will never be secret sapagkat ito po ay literal at makikita po ng lahat mga minamahal na mga kapatid. So hanggang sa susunod pong bahagi ng ating pag-aaral, ito pong muli si Lorraine na nagpapaalala sa inyo na mahal tayo ng ating Panginoon. Bye-bye!